Hello, magandang gabi ulit sa inyong lahat. So, dito tayo sa content ulit kay MJS, ano, 'di ba? May mga nagsasubmit sa aking video, ang hahaba. May video na gustong ipa-react sa akin. Tapos ang haba-haba niya, 1 oras. Para kasi nahihirapan ako minsan pag nireactan kasi natin, aabot tayo kung 1 oras yung video. Syempre, i-analyze ko yun, aabot tayo ng mapapatungan pa yun ng 1 oras ulit, baka dalawang oras. Kung may ganong kahahaba na video na ipapa-review nyo sa akin, piliin nyo doon aling part doon yung gusto mong pag-usapan natin. Pero pag mga 10 minutes siguro, 15 minutes na video, okay lang na buo yung pero pag yung mga 1 oras na, hanapin natin yung magandang part doon sa video. Bigyan nyo ako ng timestamp doon sa video na yon. O nga pala, meron sa akin, isisingit ko lang to yung kay Steve Ronin daw, na daw ang tingin ko doon. Nakalimutan ko na kung sino to Nagre-review kasi ako ng mga comments. Steve Ronin. Ang title ng video ni Steve Ronin ay 8 days ago ito in-upload, camping overnight sa sa Pennsylvania's most haunted mansion. So ito, panoorin natin itong part na to. Isingit ko lang ito, mga kababayan ko. Isisingit lang natin. So ito yung video. Kasi gumalaw daw yung pinto Really did was put a night vision camera watching me at all times. I'm going to be using an app to communicate with the spirits. Ghost tube. Oh, and already it just said, I need this and troop. Interesting. Well, I'm going to set my phone somewhere. Maybe I'll stand right here. So, bukas yung pinto. Door close. It's here. Ay, hindi. Close yung door, close yung door. It just said it's here. I'm getting immediate responses already. And, sometimes it's a hit and miss. Oh, the door just moved, guys. The door just moved. Rafter said it's here. Who's here with me right now? So, ang issue dito, ang tanong sa akin, ano daw ang tingin ko doon? Yung gumalaw yung, for me, ganito kasi yung nangyari. So, sarado yung pinto, di ba? I'm getting immediate responses already. Diba? So, sarado yung pinto. Nakikita nyo naman, sarado yung pinto, mga kababayan ko, no? Then, and, sometimes it's a hit and miss. Oh, biglang, nag-cut yung camera. the door just moved, guys. The door just Ano daw ang tingin ko doon? Ano ba yon? Fake ba yon o hindi? Hirap naman itong inaano mo sa akin. Idol ko kasi ito si Steve Ronin Pero kung ako ang tatanungin mo, kasi ang pinunto sa akin na nag-comment, nakalimutan ko, sino ka nga sir, comment ka sa akin, i-shoutout nga kita kung anong name mo, yung nag-comment sa akin. Hindi, i-search ko doon sa comments, no? Tingnan natin yung name ni sir. Kasi baka mamaya sabihin nyo, inimbento ko lang Di ba? Ano yun natin? Hindi ba ito yung main topic natin, pag-usapan lang natin to. Kasi, sumagi lang kasi sa akin ito Ito, ang name nito ay si Sir Caesar ba?
Ayan o, yun yung sa off topic about sa upload ni Steve Brunin. Ito yung link. 35.50 ang time stamp nung sabi niya the door is closed. At after nun ay may cut. Then bigla door na nakasara, bigla na nakabukas na. Fake ba or legit? Kasi for me, may cut. Nice observation, no? 'Di ba? Yun nga may cut nga eh. Tsaka, ako for me, ito ha, kung bumukas yung pinto na yan, And sometimes Diba? it's a hit and miss. nag-cut. Sa ibang anggulo nakaturo yung camera. Bigla narinig yung sound. Oh, Sa akin, ang bilis kasi ng niya, sa akin, kung bumukas man yan, dapat may movement ng konti yan eh. May kinetic energy pa dapat yan eh. Kasi, pag tunog na ganon, binaling niya, para kasing solid na agad siyang bukas na ganyan men eh. Ako, real talk lang, hindi siya totoo for me. Katulad doon sinabi na nag-comment sa akin, may cut eh, di ba tamo? And sometimes it's a hit and miss. Cut. Di ba? Tapos ngayon, tutunog, Oh, nakabukas na agad yung pinto. Kasi, katutunog pa lang tinuro niya na yung camera eh. Parang ganito yan men, let's say ito. Ito yung pinto. Tingnan nyo, ito yung pinto, no? Pagka ginalaw mo to, may momentum pa eh. Or kinetic energy bang tawag doon? Paki-correct ako ha. Pag ginalaw mo, may movement pa siya na na yung parang nagwi-wiggle pa eh. Pero ito kasi, solid na siya agad. Pagharap niya, Sometimes it's a hit and miss. Oh, wala na siyang kahit anong galaw eh, after niyang bumukas eh. Well, kayo pa rin pero for me, hindi siya pwede kasing ang mangyari dito, ito, napapansin ko pag ang video kasi, minsan, wala namang talagang nangyari sa investigation, kahit na anong ginawa nila, walang nangyayari doon, wala silang nadodocument. Maybe gagawa sila ng paraan para may mangyari. Maybe. 'Di ba? Kaya lang may history na ba ng pamimeke si Steve Brunin? 'Di ba? Kung wala pa namang history ng pwede nating isugal na malay mo. Kasi katulad niyan in denial ako na gagawin niyang fake, pero inaaway ako ng utak ko eh. May mali doon sa video eh. Hindi ko naman nakita na dinaya niya, pero yung circumstantial yung eh. For me, fake. For me, Ngayon, kung totoo man yan na hindi niya minanipula yan, wala naman ako magagawa dun. Diba? Kasi may isang may isang camera naman dun eh, yung night vision niya, 'di ba? Kahit pa sabihin mong hindi nakaka-capture yung mismong pagbukas ng pinto. Yung lang, consistent, bang tawag dito? Yung turn of events lang, makita lang natin na maglilido sa pagbukas ng pinto. Anyway, ako bet ko hindi siya totoo. Kung ako ang tatanungin. Ngayon, kung naniniwala naman kayo, wala namang problema. Baka nga naman tama din kayo. Now, proceed na tayo sa main topic. Puno ng kababalaghan sa Misamis Occidental. Totoo nga ba? Play natin to mga kababayan ko. Isang ordinaryong puno ng langka ang di umano may misteryo. Nawalan ng malay ang 15 anyos na si Michael. Hindi niya tunay na pangalan. Punong-puno ng tensyon ang mga nakapaligid sa kanya. Tulong-tulong nilang hinahawakan at dinadasala ng binata na di umano sinaniban. Ang
Nang sumapi raw kay Michael, Kapre! malaki, maitim, at nanlilisik ang mga mata. Ang tawag daw dito ng mga taga Mindanao, agta. Kapre din yan, di ba? Agta? Masamang elemento na bantay daw sa mga puno na kalimitang inihahalin tulad sa kapre. Ilang ano to? Kailan to in-upload? 6 years ago. Matagal-tagal na rin pala. Ang agtang ito nanahan daw sa puno ng langka na 50 taon na ang tanda. Hulyo pa lang daw, sunod-sunod. Wait. Tatanungin ko lang, yung mga may alam dyan, napapansin ko, pag pumunta ako probinsya, may mga puno ng langka. Bakit nilalagyan ng sako yung bunga? Para saan yun? Pag may nakita yung puno ng langka, tinatalian nila ng sako. Ano yun? Para hindi manakaw? Paki-comment ka sa baba. Bakit nilalagyan ng ng sako yung bunga ng ano? Sinapian ang mga kaklase ni Michael. Sa school. Ito, pag school na yan, yung maraming nasasapian sa school, may scientific explanation yan, yung tinatawag na mass hysteria. Hindi naman nagsisinungaling itong mga to, yung parang ano lang yan eh, parang napipressure sila na kailangan, mahirap ipaliwanag yan, dapat na magpapaliwanag yan sa psychologist. Pero ano yan, may tinatawag na mass hysteria. Pwede nyo namang i-research yun eh, kung sa isang school maraming nasasapian. Hanggang si Michael na ang sunod na pinuntirya. Kasi ano yan eh, subconscious yan eh. Siyempre, yung fear, kasi nga iniisip mo na may nasasaniban kang mga kaklase, parang iniisip mo ikaw na yung next, no? Parang, hindi naman pagsisinungaling yan. Pero may scientific explanation yan, yung tinatawag na mass hysteria. Ano ba yan? I-search nga natin. Mass hysteria. Kadalasan dyan, ito medyo unique nga ito eh, na lalaki yung, pero kadalasan kasi dyan, babae yung, niyan, ang naapektuhan niyan. Napapansin nyo yung mga nasasaniban, puro babae. Pero unique nga ito dahil lalaki. Pero pwede din naman. Ayan sabi dito, mass hysteria, also known as mass psychogenic illness, is a social phenomenon where a group of people experience a shared set of symptoms that suggest an organic illness, but without identifiable cause. Diba? Same lang ang mass hysteria. Sa Salem Witch Trial, Junebug Epidemic. Basta may mga ganyan. May time pa nga na alam niyo yung War of the Worlds. Tingnan nga natin kung masa-search natin yon. Yung War of the Worlds ni H.G. Wells. Na yung ginawang pelikula ni Tom Cruise, Mass Hysteria. Ayan yung 1938 kasi, radio drama kasi yung War of the Worlds na yan. Yan yung drama na na inaatake tayo ng mga alien. Hindi kasi alam ng tao na radio drama ang War of the Worlds noon. Ayan ay Orson Welles pala. Pwede rin, narrated ni Orson Welles, tapos adaptation ni H.G. Wells sa novel na War of the Worlds. Diba? Binroadcast yun noong 1938
sa CBS Radio Network. 'Di ba? Ang ano doon, the episode is infamous for inciting a panic by convincing some members of the listening audience that a Martian invasion was taking place. Parang ang narinig nila doon sa radio program, drama lang naman kasi yun eh. Pero ang pagkakarinig, inaatake daw tayo ng mga taga-Mars. Mga alien. 'Di ba? Nung napapakinggan nila, nagkaroon ng mass hysteria. May mga tumatawag na sa pulis na may nakita na silang mga lumilipad daw na UFO sa ano, kahit hindi naman. 'Di ba? Meron daw sila nakita sa bakuran nila na may alien na daw na nakapasok sa kanila. 'Di ba? Hindi naman pagsisinungaling 'yun. Ano 'yun eh, parang siguro may naririnig na lang silang kalabog sa ano nila, sa bakuran nila. Iniisip na agad nila na alien 'yon. 'Di ba? Kaya tumatawag na sila sa police. 'Di ba? Kasi nga pinalabas may radio show na War of the Worlds na hindi naman nila alam na radio show lang 'yon. Nag-cause ng panic. Akala nila totoo. Parang ganito 'yung nangyayari sa school. Siyempre, may narrative na may agta do sa lugar nila, napipressure na yung mga bata. Ultimong konting nararamdaman nila, baka cause na ito ng agta. 'Di ba? Nagkakaroon na ng possession na ganyan. Baka mamaya explain din naman dito ng expert kung ano yung mass hysteria na tinatawag. May nag-insenso po sa hallway ng paaralan namin. Nung pag-upo ko na po sa upuan, parang iba na ang aking pakiramdam na parang may humihila sa likod ko na parang humirap na aking paghinga. After po nun, Takot naman. may biglang tumawag sa akin ng pangalan ko. Pagkatapos marinig ang isang boses, bigla na lang daw may lumabas na maitim na usok sa kanyang harapan. Doon na siya biglang nawalan ng malay. Ano to, stress? Yung pagising ko po, takot lang po yung nasa isip ko at naalala ko po yung usok, yung tumatawag sa akin. Kaya agad isinugod si Michael sa kilalang nagde-deliverance o yung nagpapawala ng sapi. Ang Exorcism and Deliverance Ministry ng Ozamis City ng Simbahang Katoliko na pinamumunuan ni Catholic. Brother Wendell. Nang ginawa na namin ang prayer of deliverance, nagwawala na talaga. Nagwawala. Iba na ang kaniyang boses, magsalita ng Latin. So patuloy ang aming prayer of Sige nga. deliverance. Iniisa-isa namin sila. I-play nga na kung Latin yung sinasabi. Hanap yung saan yung Impressive yun. Kung totoo man na nagsalita ng Latin yun, impressive yun. na at kailangan na makita namin na sila Baka mamaya naman kasi sounds alike ng Latin. Hindi naman talaga. May magagalit pa sa akin yan. Sabi naman, kontra ka na naman ng kontra. uubo at susuka ng sticky saliva, yun ang sign na lumabas. Nung dinasalan si Michael, nilubayan na raw siya ng masamang elemento. Taong 2015 pa lang nung simula ng grupo ni na Brother Wendell ang deliverance sa mga sinasapian. Ang kanilang Pero malay mo, no, yung iba naman totoo naman dyan. Yung iba. Pero doon sa case doon sa may school, ano talaga yun eh. Medyo mataas ang percentage na yun ay mass hysteria. holy water, I rebuke Benedictine ring, Oh Clemens, oh Ian, oh Dulces. at Benedictine cross. We make this great divine, holy and awesome. Pag ihipo ko sa kanyang katawan ito, mag-react mainit. All evil spirits and I... Pagkatapos sa holy water, hindi niya alam na holy water, nagre-react. I rebuke it.
Oh, yun, Hindi, isa sa hindi, mga- hindi, ano eh, hindi brother eh. Hindi naman siya father, ano, brother. Yung hindi daw alam na holy water. Siyempre, psychologically, alam mo na holy water pag ginaganunan ka na. Kahit ako, kahit hindi mo sabihin na holy water yun, pagka ginanon na ako ng tubig, alam ko na holy water yun. Hindi mo naman na need na sabihin na, oy, ito, holy water to, ha? Hindi mo naman nagaganunin eh. The fact na may hawak ka na container at ginaganyan-ganyan mo na siya, automatic na malalaman niya na holy water na yon. Ano pa ba ang igaganon mo sa kanya? Wala nang iba, holy water pa rin. Ano ba naman, brother? sign na ito'y hindi psychological, demonic talaga ito. Pero I do agree, baka malay mo, meron naman talagang ganun. Biblical naman yan eh, yung demonic possession. Kadalasan daw dahilan ng sanib, occultism, o yung mga nagpupunta sa albularyo o bumibili ng mga anting-anting. Sa kaso naman ni Michael, ang maaaring naging lagusan daw ng masamang espiritu papunta sa kanya ang binili nitong dream catcher. Kailangan to tanggalin. Kailangan to sapagkat may kumakapit sa mga occult paraphernalia na demonyo. Occult ba ang dream catcher? Samantala, ang puno ng langka sa kalsada. Ang Ako, sinisi na yung langka. pinaniwalaan talaga nilang pinamamahayan ng agta. Si Fe, 49 na taon na raw nakatira sa tapat ng puno ng langka. Nakita ko yung pattern ng KMJS. Pag may nangyaring kababalaghan, 'di ba? Kailangan nilang magturo ng dahilan. Siguro naghahanap sila diyan hanggang sa nakita nila itong puno ng langka. Tuwing gabi raw, may kung anong tinatahulan ang kanyang mga aso sa punong ito. Dahil nakataas yung mukha nila. So mga 2, 3, 5 aso. At ang nakakapangilabot pa raw, may pagkakataon na nakaharap ni Fe ang kinatatakutan sa kanilang bayan. Kita ko yung mahabang tao, maitim. Tumatayo yung balahibo ko. Sa takot, tuwing alas 10 ng gabi, lagi raw nagwawalis at nagsisiga sa tabi ng puno ng langka si Fe. Siguro isa rin yung way parang hindi kami gabalain. Hindi parang 'di ba, dinidisturb mo 'yun pag nagsilab ka ng doon. Mas parang dinidisrespect mo pa nga 'yun eh. Hindi sa mga ganun ba talagang intervention? Let's say do sa puno na 'yon, yung may mga nalalaman sa diyan mga may nalalaman sa ganitong field. Ganun ba talaga? Kailangan magsunog ka sa tabi ng puno? Hindi ba parang inaaway mo yung elemento nun? Si Jonah naman, minsan na raw nadisgrasya nang pakitaan daw sila ng agta. Confirmation bias. Sakay daw sila ng motor noon. Nung bigla na lang lumiko ang driver nang malapit na sila sa puno ng langka. Kung may tao, dapat balikan niya kami, tapos tulungan niya kaming madala dun sa hospital. Iba talaga. Hindi tao ba? Hindi kagaya nating mga tao. Kaya sila Jonah sugatan matapos sumemplang. Hanggang nitong nakaraang linggo, na Yan. caught on camera raw ang agta. Yan, tingnan natin. Masdang maigi ang videong ito habang kinukuhanan ng lumang simbahan. Bigla na lang daw may dumaan na malaking anino. Oo nga, no? Kami na pinakahuli doon na naiwan sa simbahan. Pero kung makita mo yung yung image, ibang-iba yon kung ikumparar mo Tingnan natin, ako hindi ko alam kung ano yun eh. Tingnan natin kung sana may makonsulta silang may makonsulta sila na video expert. 'Di ba? Ang agta. Masdang maigi ang videong Tingnan nga natin yung video. ito habang kinukuhanan ng lumang simbahan. Bigla na lang daw may dumaan. Meron nga naman, kaya lang for me hindi siya Yon? Hindi ba parang insekto lang yan sa lens ng camera? Tingnan natin ang video expert mamaya kung ano sasabihin.
may dumaan na malaking anino. You know. Meron to be Kami na fair. pinakahuli doon, day 1 sa Hidban. Pero kung makita mo yung yung image, ibang-iba yon kung ikumpara mo sa tunay na anino ng isang tao. Paniniwala nila, ito ang kinatatakutan. Tsaka isa pa hindi naman siya sa mismong puno Siguro na nadadamay lang yung puno sa video, pero hindi naman talaga siya sa puno nakunan. 'Di ba? Nagagalit kayo sa akin? mula sa puno ng langka. Konsyal na na-interview namin doon na mayroon daw agda yan sa puno. May mga nakakita dyan For na me, hindi nila insect ma-explain. siguro. Yun Pero ang hindi lang ko. daw agta ang nagpapakita sa puno. 2 linggo pa lang kasi ang nakalilipas habang nagmomotor daw si Neko. Bigla na lang may nakita siyang tila madre na nakasuot ng itim. Then, Ako, pagdating nadugsungan dito, na. Sobrang dilim. Dito, may nakita ako dito sa may terrace na maitim na parang madre. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dahil sa sunod-sunod na mga kababalaghan, binasbasan ang puno ng langka. Not to harm in whatever manner this creature of yours. Amen. Kinabukasan, kamamangha na ang halos kalahating siglo ng puno ng langka sa hindi maipaliwanag na dahilan. Oo nga, no? Unti-unti raw, nalanta. Natuyot ang mga dahon. Oo nga, no? Ang mga bunga nito biglang nabulok o hindi kaya nalaglag. Paniniwala ni Brother Wendell, indikasyon nito na lumisan na ang agta sa puno. So, meron dalawang possible reasons, I think, dun sa kung bakit ganun yung nangyari dun sa langka. Una, pwedeng meron siyang prior na Ito, agriculturist yung magsasabi. disease na nag-progress lang. Or second, pwedeng na-applyan siya ng herbicide. Lahat naman ng puno, dinadapuan din sila ng sakit. Usually, mga bacteria, mga fungi. Dun sa puno ng langka in particular. Kaya lang, yung saktong-sakto, kinabukasan daw ba? May minention bang kinabukasan? Wait lang ano ba yung sinabi ni Jessica Soho? Yung after na gawin? Of yours. Amen. Kinabukasan. Kinabukasan talaga. No? Tingnan nga natin yung pinuntahan nila yung Wait lang Pagkakita ko dito sa daan, sobrang dilim. Dito, may nakita ako dito sa may terrace na maitim na parang madre. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dahil sa sunod-sunod na mga kababalaghan, nung binivideohan niya, may tuyong dahon namin The Holy Spirit. Amen. Tinan mo Dahil sa sunod-sunod na mga kababalaghan, Yan may mga tuyong dahon na Bago nyo man i-video, existing na yung problem Kaya nagtataka ako dito, habang binabasbasan yan, hindi nyo pinapakita ng buo yung puno. binasbasan ang puno ng langka. Not to harm in whatever manner this creature of yours. Diba? Hindi nyo na pinapakita ng buo yung yung puno. Diba? Amen. Tapos kinabukasan, buo nyo nang pinakita yung puno, men. Nakita naman natin doon sa footage habang binabasbasan, may mga tuyong dahon na. Bukasan, kamamangha na ang halos kalahating siglo ng puno ng langka sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tapos ito pa ang nakita ko, yung color grading pa ng video, binago nyo talaga. 'Di ba? Katulad nito, yung kulay ng hollow blocks dito. Huwag na tayo mag-concentrate sa puno, mga men. Yung concentrate, yung i-concentrate natin yung kulay nitong hollow blocks dito. Iba na ang kulay dito Iba na ang color grading dito Dito sa halata niyang pinaputla yung May manipulation dito sa narrative na to. 'Di ba? Tapos yung angulo din ng camera ito, kasi talaga namang malago yung dahon banda rito sa harap Doon sa before nyo, dito kayo nagpicture sa likod. 'Di ba? Anyway, may pagmamanipula dun sa doon sa result. Unti raw, nalanta. Natuyot ang mga dahon. Ang ilang mga bunga nito biglang nabulok o hindi kaya nalaglag.
Paniniwala ni Brother Wendell, indikasyon nito na lumisan na ang agta sa puno. So meron dalawang possible reasons, I think, dun sa kung bakit ganun yung nangyari dun. Ibig mo sabihin, itong tatlo na to, wait lang. So ito, tinuturo niya na parang nabulok na tong puno, di ba? Nakikita niyo to, nabulok na tong puno. So ibig sabihin, bumalik uli sila dyan siguro. Pero tingnan nga natin habang nagdadasal sila. Hindi habang nagdadasal sila, His creature of di ba? Habang nagdadasal sila, ito debunked ito, men. Habang nagdadasal sila, yung suot ng ng mga kasama niya, ano ba to? Army green ba to? Itong uniform ni brother, pwedeng pwede itong pagbalik niya same pa rin eh. 'Di ba? So habang nagre-ritual sila, itong isang kasama niya na nakadilaw na stripes. Ay, nakadilaw. Sorry, colorblind ba ako? Naka-red pala. Naka-red na stripes, ito yung suot niya. 'Di ba? Tama. Tapos itong si kuya na naka-army green, ito suot niya. Yang vest na yan, pwede namang ulitin yan eh. Ito hindi ko kini-question itong suot ni brother kasi baka uniform niya yan. Pwede niya namang marami siyang ganito. Now, yours. 'di ba? Nag-bless na sila. Kinabukasan daw, nabulok. Mamangha na ang halos kalahating siglo ng puno ng langka sa hindi maipaliwanag na dahilan. Unti-unti raw nalanta. Natuyot ang mga dahon. Diba, natuyo? Ang mga bunga nito biglang nabulok o hindi kaya nalaglag. Paniniwala. Now, 'di ba nabulok? Nakita na natin nabulok na 'yan, 'di ba? Nalagas na yung mga dahon. Yan pa rin yung suot nila eh. Noong time na 'yan eh. Ibig sabihin, same lang ng araw na imposible namang bumalik sila diyan kinabukasan. Ito pa rin yung damit ni Kuya. Stripes na red pa rin. 'Di ba? At yung nagkataon, itong naka-vest na to, army green pa rin yung nasa loob ng vest niya. Ibig sabihin, same day lang na kinunan na parang nabubulok siya, same day din na hindi kinabukasan. Hindi siya kinabukasan. Kasi yan pa rin na suot nila eh. Ano ba naman tong kay MJS? Wala ni Brother Wendell, indikasyon nito na lumisan na ang agta. Diba? Bulok na yung puno nung nagdadasal. Huwag niyong i-credit sa sarili niyo na na dahil nabulok dahil binlessing nyo na. Hindi kayo, naniniwala ba kayo na after nila i-blessing, yun yung damit nila oh. Same day naman palang kinuna na gano'n na itsura ng puno. So meron dalawang possible reasons, I think, dun sa kung bakit ganun yung nangyari dun sa langka. Una, pwedeng meron siyang prior na disease na nag-progress lang, or second, pwedeng na-applyan siya ng herbicide. Lahat naman ng puno, dinadapuan din sila ng sakit, usually mga bacteria, mga fungi. Dun sa puno ng langka in particular, usually yung isang sakit na dumadapo dun ay black rot or yung mga nakaka-decay or nakakabulok ng dahon at saka ng prutas. Yung sa part naman nung... Ito sa video naman, debunk yung kay Pastor, yung after niya daw i-bless na nabulok daw kinabukasan. Same day lang pala yung video. daw na madilim, kung mapapansin ninyo, habang zino-zoom in yung camera, nandun lang siya. Na ibig sabihin, nandun siya sa harap ng camera, dun sa lente ng camera. Oo, wala doon sa puno. It's probably dust or insekto. Anything na maliit na nag-o-obscure dun sa harap ng camera. Diba? Hindi niya nasabing insekto, pero ang unang theory ko insect eh. Pero dust pwede din. Pag nasa harap ng camera, nagbe-blur. Ito lapis to pagka tinapat ko sa halos hindi niyo na makita yan, nagbe-blur yan yung tip ng lapis na yan. Ayan 'Di ba ganyan yung nangyari do sa video na parang may shadow. Tingnan niyo nga ako. Ako muna ang tingnan niyo. Ito yung tip ng lapis Pag nilapit mo kasi sa lens yan, halos parang na lang yan, shadow na lang. Pero pagka i-zoom out mo yan, tip ng lapis yan. Samantala, kamakailan lang may lumapit daw kay Brother Wendell at nagsabing ang agta may bago na raw ngayong punong tinitirhan. Sabi niya, nagkausap sila sa nakatira sa naturang puno. At galit na galit
ang kanyang kausap, kaya namatay ang naturang puno, iniwanan nila umano at lumipat sila sa ibang puno. Hindi, patay na yun bago. Nakaukit na sa ating kultura at maging sa katutubong paniniwala ang tungkol sa mga Anong analysis ng expert dun sa mga sinaniban? espiritu at elemento. Wala na. Hindi man mapatunayan, hindi naman mawala-wala ang mga pangyayaring katulad ng nakapalibot sa ordinaryong puno ng langka na ayon sa mga naniniwala at natatakot may Wait. Yung reenactment ba? Tingnan nyo at natin. elemento. Hindi man mapatunayan, hindi naman mawala-wala ang mga Ito. pangyayaring katulad ng Ayan oh. Habang nagre-reenactment nga kayo, nabubulok na rin yung puno na yan eh. 'Di ba? Tuyo na rin yung dahon eh. Yung mga pinakita niyong picture doon, lumang picture yon na maganda pa yung ano. Huwag niyong i-timing na sa binless yan inabulok. nakapalibot sa ordinaryong puno ng langka na ayon sa mga Confirmation naniniwala bias. at natatakot may misteryo. Hindi ha, to make things clear, hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga yan. Malay mo, totoo naman nag-i-exist yung mga agta na yan. Ang problem kasi, yung narrative ng video. Parang pinalalabas nila na dahil binless ay natuyo yung mga dahon. Parang pinipilit nila na may paranormal. Kahit wala naman. Now, yung existence ng mga agta, ng mga kapre, hindi ko alam kung totoo yung mga yan. Pero dito sa video na to, wala naman ako nakitang may kinalaman yung, pati yung sa sinaniban. Parang ang layo kasi nung school dun eh, tapos yung puno nasa labas. Tapos ang hobby nung agta, maghanap dun sa loob ng school ng sa saniban. Parang malabo. 'Di ba? Pero ngayon, kung naniniwala pa rin kayo, go ahead, walang problema sa akin. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye.